ang naging outlet ko, Adoration Chapel. Kasi before Christian talaga ako. Christian school, growing up. But na-appreciate ko lang yung Catholic because yun nga, yung Adoration Chapel, siya yung naging diary ko. From there, yun yung naging therapy ko. A few moments later. Kung tatanungin kaya natin kapatid na ng ating mga televiewers, ang ating mga mahal na taga-subaybay, mga kaibigan, ano po kaya ang tawag doon sa anyong tinapay, lasang tinapay, at amoy tinapay? Kapatid na Vic, mga kaibigan, napakadali naman pong maintindihan yon. Tinapay po yon at hindi po ang ating Panginoong Jesucristo. Now I see a POV, open my eyes to your reality. Take me where I'm meant to be. Show me life like everybody dancing. Dito sa Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang bagong episode ng Factbusters PH. Babasahin muna natin ang Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Ganito po ang mababasa. Sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasambalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Sa nabasa, ang lalapit kay Kristo ay hindi na raw magugutom kailanman, at ang sasampalataya kay Kristo ay hindi na raw mauuhaw kailanman. Sa ating episode ngayon, baka hindi nyo pa po kilala. Ito pong si Julia Montes, isa pong aktres sa Pilipinas, mga kapatid. Siya po ay dating kaanib ng Born Again Church at Katoliko na po siya ngayon. At alam niyo po ba na nakatulong po kay Julia Montes ang pagpunta sa Adoration Chapel para magdasal sa Panginoon? Ito, pakinggan natin ang interview sa kanya sa video na ito, mga kapatid. May dumating sa buhay ko na parang I think 13, 14, na parang ayoko na ng life, pagod na akong mag-serve, pagod na akong mag-alaga, pagod na ako sa lahat. Pero 'di ba ang ano natin sa Pilipinas, pag breadwinner ka, give ka lang ng give. Tapos pag nagreklamo ka na parang, uy, parang may mali. Parang nasaktan bawal ka na. mapagod. Oo. So nasaktan na ako nung time na yun, na parang na-realize ko lang, wait lang, parang hindi ko na kaya. 13 pa lang ako noon. So ang naging outlet ko, Adoration Chapel. Kasi before Christian talaga ako. Christian school, growing up. But na-appreciate ko lang yung Catholic because yun nga, yung Adoration Chapel, siya yung naging diary ko. From there, yun yung naging therapy ko. So start ako mag-share, mag-rant, umiyak, lahat. Ayan, so napanood po ninyo si Julia Montes, mga kapatid. Talagang nagustuhan po ni Julia Montes ang Adoration Chapel ng Iglesia Katolika. Na-appreciate niya daw yon. At sa Adoration Chapel, si Julia Montes nagdarasal sa Panginoon. At syempre, may mga simbahan po tayo na meron pong Adoration Chapel na separate. At dito po sa Adoration Chapel, ano ba ang meron dito? Sa Adoration Chapel, matatagpuan po dito ang tinatawag nating monstrance na siyang sisidlan ng consecrated Eucharistic host na sinasabi nating ito po ang katawan at dugo ni Kristo. Ika nga sa aklat na may Catholic Faith ni Most Reverend Louis Laravuair Moro sa page 294 ang sabi, ang monstrance o ostensorium ay isang malaking metal container para sa pagpapakita at pagbibigay galang sa Blessed Sacrament. At itong Blessed Sacrament na tinutukoy ng aklat ay siyang ang consecrated Eucharistic host na siyang ang katawan at dugo ni Kristo. Katunayan sa aklat na The Sacred That Surrounds Us ni Andrea Zachman, ang nasabing aklat ay may nihil obstat ni Reverend George Wells Bacher at imprimatur ni Most Reverend Bernard Hebda.
Archbishop of St. Paul and Minneapolis. Babasahin natin ang page 46. Ang sabi dito, ang Adoration Chapel ay isang banal na lugar para sa mga taong gustong sambahin si Jesus sa monstrance. So napangaliwanag po mga kababayan. So ibig sabihin mga kapatid, makikita po natin si Kristo sa consecrated Eucharistic host sa Adoration Chapel mga kapatid. At paano ba magkakaroon ng isang consecrated Eucharistic host? Nangyayari lang po yan sa banal na misa. Sa banal na misa lamang magkakaroon ng consecrated Eucharistic host. Pagkatapos ng consecration, mga kapatid, sa misa, ang hostya ay magiging katawan at dugo ni Kristo. At yan ang mababasa sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1376. Ganito po ang ating mababasa. By the consecration of the bread and wine, there takes place a change of the whole substance of the bread into the substance of the body of Christ our Lord, and of the whole substance of the wine into the substance of His blood. So maliwanag, ano? Ang nasabing ostya, after ng consecration, nagiging katawan at dugo ni Kristo. Pero sa ating episode ngayon, tututulan yan ng programang ang pagbubunyag na ang host sa ating itatampok na video ay si Victor Sandoval at si Dan Omar Leibag, mga kapatid. Ano ba ang paninira nila laban sa sinasabing ito ng mga Katoliko? O eto, pakinggan natin sila. Pagka raw nawika na ng pare yung mga salita ng ating Panginoon Kristo ay nagiging katawanan niya ang tinapay at nagiging dugo niya yung alak. Suriin po natin mga kaibigan, totoo po ba na nagiging katawan ng Panginoon Kristo yung tinapay na ginagamit sa pagkukumunyo ng Iglesia Katolika Romana, yung tinatawag na ostya, at nagiging dugo niya ang alak pagka raw nawika na ng pare, yun dapat niyang sabihin doon. Hindi po tayo ang magbibigay ng tugon dyan, kapatid na Vic, kundi babasahin po natin ang kanilang libro, pinamagatang Siyang Inyong Pakinggan, ang Aral na Katoliko. Isinulat po ni Enrique Demond. Pakinggan po ninyo ang nakatala dito po sa pahina 180. Ginaganap ng mga obispo at pare itong kapangyarihang ito sa loob ng pagmimisa. Sa loob ng Santa Misa, sa sandaling ipinangungusap nila ang mga mahal na wika na inihabilin ni Hesukristo. Ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Ang tinapay at ang alak ay nagiging katawan at dugo ni Hesukristo. Matapos maipangusap ng saserdote ang mahal na wika ng konsagrasyon sa ostya, ay wala na ang pagkatinapay. Bagamat ang anyo, lasa, amoy, kulay at timbang ng tinapay ay natitira pa. At matapos maipangusap niya ang mahal na wika ng konsagrasyon sa alak na nasa kalis, ay dumuduong tunay na tunay ang dugo ni Hesukristo. Mga kaibigan, ayon po mismo sa pare ng sumulat ng aklat na binasa po namin, matapos daw pong maipahayag ng pare ang wika ng konsagrasyon, wala na raw ang pagkatinapay. Bagaman, ang sabi po, kapatid na Vic, ang anyo, ang lasa, amoy, kulay at timbang daw ng tinapay ay nandun pa, nananatili pa. Kung tatanungin kaya natin kapatid na din ang ating mga televiewers, ang ating mga mahal na taga-subaybay, mga kaibigan, ano po kaya ang tawag doon sa anyong tinapay, lasang tinapay, at amoy tinapay? Kapatid na Vic, mga kaibigan, napakadali naman pong maintindihan yon. Tinapay po yon at hindi po ang ating Panginoong Hesukristo. Ayan, so napanood po natin si Victor Sandoval at si Dan Omar Leibag. At ayon sa kanila, hindi daw totoo na ang tinapay ay naging katawan at dugo ni Kristo pagkatapos ng consecration ng pari. At nagbasa sila ng aklat, Siya ang Inyong Pakinggan, ang Aral na Katoliko, sa page 180. At yan po ang ipinakita nila kanina. Ano? So, tanong, totoo ba ang kanilang pahayag na ito? Susuriin natin yan, mga kapatid. Sa binasa nila sa aklat, mga kapatid, ang sabi doon, matapos may pangusap ng saserdote ang mahal na wika ng konsagrasyon sa hostya, ay wala na ang pagkatinapay. Bagamat ang anyo, lasa, amoy, kulay at timbang ng tinapay ay natitira pa. Ano po bang ibig sabihin nito, mga kapatid?
Ang pagkatinapay daw ng hostya ay nawawala matapos ang konsagrasyon. Ibig sabihin, bakit nawawala ang pagkatinapay ng hostya? Kasi nawawala po ang substance ng tinapay kasi nga ito po ay naging katawan at dugo ni Kristo, mga kababayan. Pero bagamat ang anyo, lasa, amoy at kulay at timbang ay natitira pa matapos ang konsagrasyon, at yan po yung tinatawag nating appearance, Ang appearance nandun pa rin, pero yung substance naging iba na, mga kababayan. At yan po yung sinasabi sa aral natin sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1376, na yung substance po ng tinapay naging substance ng katawan ni Kristo. Mga kababayan, napakaliwanag po, mga kapatid. Ibig sabihin, sa consecration, ang nagbabago po ay ang substance at hindi po ang appearance ng hostya, mga kapatid. At nakakatawa nga dahil maging ang dalawang ministro ay hindi po naunawaan ang kanilang binasang aklat. Hindi kasi nila kayang tutulan ang katotohanan ito, mga kababayan. Tingnan ninyo yung conversation, siguro panoorin na lang natin ulit. Matapos maipangusap ng saserdote ang mahal na wika ng konsagrasyon sa ostya, ay wala na ang pagkatinapay. Bagamat ang anyo, lasa, amoy, kulay at timbang ng tinapay ay natitira pa. At matapos maipangusap niya ang mahal na wika ng konsagrasyon sa alak na nasa kalis, ay dumuduong tunay na tunay ang dugo ni Hesukristo. Mga kaibigan, ayon po mismo sa pare ng sumulat ng aklat na binasa po namin, matapos daw pong maipahayag ng pare ang wika ng konsagrasyon, wala na raw ang pagkatinapay. Bagaman, ang sabi po, kapatid na Vic, ang anyo, ang lasa, amoy, kulay at timbang daw ng tinapay ay nandun pa, nananatili pa. Kung tatanungin kaya natin, kapatid na din, ang ating mga televiewers, ang ating mga mahal na taga-subaybay, mga kaibigan, ano po kaya ang tawag doon sa anyong tinapay, lasang tinapay, at amoy tinapay? Kapatid na Vic, mga kaibigan, napakadali naman pong maintindihan yon. Tinapay po yon at hindi po ang ating Panginoong Hesukristo. Tinapay po yon at hindi po ang ating Panginoong Hesukristo. Tinapay po yon at hindi po ang ating Panginoong Hesukristo. Ayan, base sa kanilang conversation, base po sa binasa niya, wala pa ang pagkatinapay. Ngunit ang anyo, kulay at amoy ay nandoon na. Ika nga ni Dan Omar Leibag, base po sa aklat, na siya ang inyong pakinggan. Ang aral na Katoliko ni Enrique Demond, page 180. Nakikita niyo sa screen. Pero nagtanong itong si Victor Sandoval, sabi niya, ano ang tawag sa anyong tinapay, lasang tinapay at amoy tinapay? Ano po kaya ang tawag doon sa anyong tinapay, lasang tinapay, at amoy tinapay? Sabi ni Dan Omar Leibag, napakadali naman pong maintindihan iyon. Tinapay po iyon at hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Kapatid na Vic, mga kaibigan, napakadali naman pong maintindihan yon. Tinapay po yon at hindi po ang ating Panginoong Hesukristo. Pinapalitaw talaga nila na ang pagiging tinapay ng tinapay ay bumabatay lang talaga sa appearance, sa anyo, sa amoy, sa lasa, sa kulay at timbang nito, mga kapatid. Tama ba yan, mga kababayan? Sige nga, Biblia po ang ating tatanungin, Babasahin natin ang nakatala sa Juan, Kapitulo 6, versikulo 48 hanggang 49. Ganito po ang mababasa. Ako ang tinapay ng buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno ng sila'y nasa ilang. Ngunit sila'y namatay. Sa nabasa natin dito, mga kapatid, ang kinain po ng mga ninuno ng mga Hudyo na kinausap ni Kristo ay mana. Mana po, literal na tinapay, mga kapatid, So yung kinain ng mga ninuno nila, mana po yun nang sila'y nasa ilang, ngunit sila'y namatay, ika nga ni Kristo. Pero anong tinapay ba ang kakainin para ikaw ay mabubuhay? So yung gagawin natin, babasahin natin yung sa susunod na mga talata, yung binasa natin kanina, Juan 6:48 hanggang 49. Ang babasahin ko naman, Juan 6,
51. Ganito po ang ating mababasa. Ako ang tinapay na buhay na bumaba mula sa langit. Ang sino mang makakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Dito muna sa bahaging ito, ang sabi, ang sino mang makakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Ayan ha. So, yung tinapay na ito, kung kakainin mo, mabubuhay ka daw magpakailanman. Yan ang sinasabi. Ano ba yung tinapay na tinutukoy dito? Itutuloy natin. Ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman. Ito ang aking ibibigay para sa buhay ng sanlibutan. Ibig sabihin, yung appearance ay tinapay, pero yung substance doon, laman ni Kristo. Yan ang tinutukoy sa talatang ito, mga kapatid. Ibig sabihin, ang kakainin para mabuhay magpakailanman ay mismong ang laman ni Kristo. Tanong, ang laman lang ba ni Kristo ang tinapay na tinutukoy dito sa Juan 6:51? Iaatras natin. Babasahin natin ang Juan 6:35 na actually binasa na natin kanina. Ganito po muli ang ating mababasa. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Tignan ninyo mga kapatid, yung appearance, tinapay po yun. Pero ang sabi, sa tinapay na yun, ang lalapit doon, hindi na magugutom kailanman. At ang sasampalataya doon kay Kristo na siyang tinapay, ay hindi na mauuhaw kailanman. Paano ba makuquench yung uhaw ng isang tao gamit yung tinapay? Hindi nyo ba naisip yun, mga kapatid? Nako naman. So, ano ba ang lumilitaw dito? Hindi ka magugutom kailanman, ibig sabihin, yung laman ang mag-provide doon. Diba? Ganun yun. At hindi ka mauuhaw. Siyempre, ang dugo po ang mag-provide doon. Kaya nga tama, mga kapatid, na ang tinapay na yon ay naging laman at dugo ni Kristo. Mga kapatid, yan ang ini-imply ng talatang ito. Ngayon, ito naman ang susunod na tanong. Kalapastanganan ba sa Diyos ang pagkain ng laman at dugo ni Kristo? Sige, titignan natin. Dito po sa Juan 6:51, ang sabi, ang sino mang makakain ng tinapay na ito. Ayan sabi dyan kung sino daw yung kakain ng tinapay na ito. Ang nangyari dito mga kapatid, marami pong conversations na nangyari, pero sa susunod na mga talata, especially itong sa versikulo 57, babasahin natin sa inyo, ganito po ang sabi. Gayon din naman, ang sino mang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Hindi na po sinabi na kung ang sino mang kumakain ng tinapay. Kasi nga, yung tinapay na yon, si Kristo mismo yun. Kaya nga ang sabi, ang sino mang kumakain sa akin. Napakaliwanag. Napakaliwanag, mga kababayan. Ibig sabihin, literal talagang si Kristo ang tinapay na ito na binabanggit, mga kababayan. At ano pa ba ang patunay na kahit andyan na ang lasa, ang amoy at anyo nito, ay laman talaga ito ni Kristo? Para mas maunawaan natin, tingnan natin ang nangyari doon sa Last Supper, mga kapatid, na nandun si Kristo at ang kanyang mga apostol. Babasahin natin ang nakasulat sa Mateo 26:26, ganito po ang mababasa. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Dito po sa talata, tignan ninyo, dumampot si Jesus ng tinapay. Ano ba yung ginawa niya? After nang tinampot ang tinapay, nagpasalamat siya sa Diyos at pinaghati-hati niya iyon. Yan po yung consecration, mga kapatid. Ngayon, noong ibinigay na niya sa mga alagad, ano ba ang sabi doon? Ang sabi, kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan. Napakaliwanag. Hindi po sinabi, ito ang tinapay. Hindi naman ganun. Ang sabi,
ito ang aking katawan. Tunay nga talaga na literal na katawan ni Kristo ang consecrated Eucharistic host. Kasi nga pagkatapos na magpasalamat ang ating Panginoong Jesucristo after niyang dinampot ang tinapay, ang sabi, kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Napakaliwanag talaga mga kababayan. Ako naman, ang masaklap pa nga ang mga ministro pala ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ay kagaya po ng mga Hudyo. At yan po ang mababasa natin, umpisahan muna natin sa dulong bahagi ng Juan 6:51. Pagkatapos, babasahin natin ang versikulo 52. Ganito po ang nakasulat. Ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman. Ito ang aking ibibigay para sa buhay ng sanlibutan. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Napakaliwanag po. Bakit nagtanong pa ang mga Hudyo na paano ibabahagi yung laman ni Kristo, mga kababayan, kung ito po ay simbolikal lamang? Talagang literal po yan, mga kababayan. Kahit ang mga Hudyo, literal na laman ni Kristo ang pagkakaunawa sa tinapay na ito. Pero yung mga ministro ni Manalo, kagaya sila ng mga Hudyo dahil tinatanong pa nila, parang ayaw nilang maniwala. Naku naman, grabe naman yan. Kaya itong sinasabi ng dalawang ministrong ito ni Manalo, Matapos daw pong maipahayag ng pare ang wika ng konsagrasyon, wala na raw ang pagkatinapay. Bagaman, ang sabi po, kapatid na Vic, ang anyo, ang lasa, amoy, kulay at timbang daw ng tinapay ay nandun pa, nananatili pa. Kung tatanungin kaya natin kapatid na ng ating mga televiewers, ang ating mga mahal na taga-subaybay, mga kaibigan, ano po kaya ang tawag doon sa anyong tinapay, lasang tinapay, at amoy tinapay? Kapatid na Vic, mga kaibigan, napakadali naman pong maintindihan yon. Tinapay po yon at hindi po ang ating Panginoong Jesucristo. ang masasabi ni Kaburnok dyan, ako, kawawa naman silang dalawa. Busted! Yan! Nako, mali yan! Ako naman. Mula sa ating tinalakay sa episode natin, mismong si Kristo po ay nasa Adoration Chapel, mga kababayan. Kaya nagustuhan po ni Julia Montes ang Adoration Chapel ng Iglesia Katolika. Muli, pakinggan natin siya. May dumating sa buhay ko na parang I think 13, 14, na parang ayoko na ng life, pagod na ako. Pagod na akong mag-serve, pagod na akong mag-alaga, pagod na ako sa lahat. Pero di ba ang ano natin sa Pilipinas, pag breadwinner ka, give ka lang ng give. Tapos pag nagreklamo ka na parang, uy, parang may mali. Parang Nasaktan bawal ka na. mapagod. Oo. So nasaktan na ako nung time na yun, na parang na-realize ko lang, wait lang, parang hindi ko na kaya. Hindi na 13 pa lang ako noon. So ang naging outlet ko, Adoration Chapel. Kasi before Christian talaga ako. Yeah. Christian school, growing up. Yeah. But na-appreciate ko lang yung Catholic because yun nga, yung Adoration Chapel, siya yung naging diary ko. Oo. From there, yun yung naging therapy ko. So start ako mag-share, mag-rant, umiyak, lahat. O, diba? So, napakaganda talaga. Kaya iniimbitahan ko po kita, kung Katoliko ka, bisitahin po ang Adoration Chapel at pwede ka pong magdasal doon. Magbigay po ng reverence sa ating Panginoong Hesukristo. Ika nga ng Juan 6:35, ang lumalapit kay Kristo, hindi na magugutom kailanman, mga kababayan. Ano pong masasabi niyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, i-smash ang like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaburnok. At ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutunan natin
ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ang magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic, I